na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunoan. Maayong gabi Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat mga Pilipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Nako, breaking news po ito mga kabisdak. Sibak na si Bunuan. Bago ang lahat, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po dyan sa comment section. Mabuhay po kayo. Ayan. Temrepli, magandang gabi ho sa inyo. Maraming salamat sa mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. At maraming salamat po sa mga nagpapakulay. Bitgood San, maraming salamat. Thank you so much po sa inyo. O, hito na po mga kabisdak. Pag-usapan po natin ngayong araw ng linggo. Tara na, ano bang hinintay natin? Bisdak lang! Palike po mga kabisdak. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Breaking news, Bunuan sibak na sa kanyang posisyon sa pagka-DPWH Secretary Awards. Dison ang ipinalit ni Bubuim. Ang ubog talaga, no? Remulla at Torre, meron palang tablahang nagaganap. Mantakin mo, meron palang 8 billion deal na sa pamamagitan ng congressional insertion. Ano ba itong 8 billion pesos? Naku, ito ho talaga siguro yung dahilan ng tablahan ng mga ungas. Ito pa, pag-usapan pa po natin ngayong araw ng linggo. Kasabay ng pagkasibak kay Bunuan, naku, awards. Engineer, district engineer doon sa Batangas, laya na. Yan lang, oh. Ayon sa dating general, ex-general, sabi niya, ex-PNP chief pala, dapat na umano magretiro na itong si Capri Torre. Hoy Torre, mahiya ka naman, magretiro ka na. Si Binuan, sibak na, oh. Ibigay mo naman yung isang tala, awards, no? Masyado ka ng kapala na ng muka. O ito mga kababayan ko, pakinggan po muna natin, pag-usapan po muna natin itong patungkol kay Remulla at Torre. Dahil ito po ay mukhang naitago yung mga isyong ito. Mantakin mo yung 8 billion pesos. Isa di umano ito sa mga dahilan kung bakit nasibak itong si Torre. Hindi nagkaintindihan si Remulla at Torre DILG, pero itinanggi ni Remulla. Pakinggan po natin mga kabisdak ko. Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y insubordination ni dating Police Chief General Nicolas Torre na unang binalita dito sa Billionario News Channel. Ang bagong PNP OIC naman naglatag na ng direktiba. Narito ang agenda report ni Francis Volve. Sumagot na ang Interior Department sa isyu ng insubordination na isa umano sa mga ugat ng pagsibak kay Torre bilang hepe ng PNP. Yan ay matapos tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa pondo sa pagpili ng high-powered rifles na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Para daw kay Torre, hindi ito para sa isang civilian agency gaya ng PNP, kundi para sa AFP. Sa opisyal na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala itong katotohanan. Paliwanag ni Remulla, may natanggap siyang unsolicited proposal para bumili ng 80,000 na unit ng mga armas para sa PNP. Sinabi niya na inatasan niya si General Torre na i-assess ang operational necessity nito. Pinaalalahanan pa raw niya si Torre na ang ganitong klase ng purchase ay dumaraan sa congressional insertion dahil hindi ito kasama sa National Expenditure Program. O, ito na tayo ha. Congressional insertion, 8 billion pesos. Alam niyo ho, itong isyong ito, patungkol sa 8 billion pesos na to, nagiging hero pa si Torre ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. So ngayon sila dyan sa faction ng mga Bubuim supporters, hati-hati rin po sila. No? Hindi natin alam kung sino yung kumakampi kay Torre, kumakampi kay Remulla, pero meron pa akong isang nakitang Bubuim supporters inside the Bulagers. Talagang ipinagtanggol niya si Torre.
na nagmistulang si Torre ay nagiging hero pa yung labas sa kanyang vlog. Na di umano kasi hindi pumirma si Torre sa 8 billion deal na 80,000 na mga hard power na mga armas para sa PNP. Ginawa nilang santo. So, ibig sabihin, sila din po mismo dyan sa kampo nila, away-away din sila. Siyempre, may kakampi kay Remulla, may kakampi kay Torre. Hati sila ngayon. So, nagkalitsi-litsi din ng mga buang, no? So, ngayon, ang tanong, mga kabisdak, totoo ba ito na may 8 billion o baka naman ay ang katotohanan na naman ay pagtakpan ng mga ubob at itinanggi ni Remulla? O, ito patuloy natin, mga kabisdak, oh. Dagdag ni Remulla, simula nang siya ay naupo bilang SILG, hindi siya nag-endorso ng anumang congressional budget insertion. Oy, wala daw. Noong August 12, PNP anniversary, sinabi raw ni Torre kay Remulla na sa palagay niya, hindi kailangan ang pagbili nito. Kaya pinakinggan naman raw ito ni Remulla at wala siyang direktiba na bilhin ang mga armas. Ngayong hapon, nagsalita na rin si Torre sa kanyang Facebook page. Pero hindi siya nagbigay ng detalye sa mga isyong nakapaloob sa pagkatanggal niya bilang hepe ng PNP. Pinasalamatan ng sinibak na Chief PNP ang kanyang mga taga-suporta. Anya, humuhugot siya ng lakas sa mga taong patuloy ang suporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga taong naawa sa kanya, gaya ni dating PNP Chief at Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa. Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Giniit ni Torre na wala siyang sama ng loob sa Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Tila isang teaser sa hahawakang posisyon na una nang sinabing inalok sa kanya ni PBBM. Samantala, sa ika-4 na araw bilang officer in charge ng PNP, nagsagawa ng unang command conference si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Na dinaluhan ng mga regional director at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Dito, ibinaba ni Nartates ang mga direktiba para sa direksyon na tatahakin ng kanyang liderato, kabilang ang proactive policy strategies at pagtutok sa integrity ng police personnel. Una nang sinabi ni Nartates na itutuloy niya ang 5-minute response time na proyekto ni dating PNP Chief Nicolas Torre, na bahagi naman ng Enhanced Managing Operations ng PNP. So ngayon, mga kabisdak, dahil lumabas po ang isyong ito sa 8 billion deal, kasi itinanggi naman ni, itinanggi ni John Vic na wala sinunod daw niya si Torre na huwag pumasok sa ganyang deal. Kasi ayon kay Remulla, dapat kasi dumaan sa National Expenditure Program. So kung wala, dadaan po yan sa congressional insertion. Insertion na naman, 8 billion pesos. Bibili ho ng mga armas para sa mga kapulisan. Parang may digmaan, ha? Tama si Mayor Basti na yung pagkasibak kay Torre, pira ang dahilan. Yan ang maliwanag ngayon na lumabas na kahit itatanggi po ito ni Remulla. Ito ho talaga sa malamang ang punot dulo nito. Hindi nagkaintindihan dyan sa 8 billion pesos deal na ibibili sana sa mga armas para sa kapulisan. Ang tanong, itong pumalit ba kay Torre ngayon, papayag ba ito sa 8 billion pesos deal? Ito yung palaisipan ngayon. Kasi nga ganito, pinapalabas ngayon ng mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba
na si Tory daw, no, ayaw ng korupsyon. Ayaw ng korupsyon. So, ibig sabihin ba si Remulla gusto ng korupsyon? Nagtatanong lang tayo, ha? Hindi naman masama magtanong. Baka makontempt tayo, ha? Kasi ito palalim na po yung issue. So, matindi po ang hidwaan ng Remulla at Tory. Ayaw lang nila isabi sa harapan ng kamera. Sila pong dalawa ang nakakaalam ho dito. Ngayon, si Tory mismo lang ang makapagsabi ng sitwasyon sa 8 billion pesos deal. Si Remulla nagsalita niya na wala daw katotohanan yan. Paano si Tory? Dapat sana magsalita din si Tory tungkol dito sa 8 billion pesos deal. Puta, pira na naman ng mga bugok, no? Ito na tayo ngayon kasi bago naman liderato ng PNP. At yung tala, hindi pa rin bibitawan ni Tory. Mukhang bibigyan sila ng sakit ng ulo para sa akin, mga kabisdak. Hindi bibitawan ni Tory yung star niya. Siguro, aabot to ng hanggang 2027. Nga bago magretiro siya. So, kahit pa paano, namnamin niya yung 4 na star. Kawawa yung PNP chief. Kasi kung titingnan mo, mukhang wala nang gamit si Tory sa DPWH yung flood control. May bago na po. Pareho yung direktiba. Nalalaban daw sa corruption, kaya nilagay yan si Dizon. So wala na ho. Mamaya, pag-usapan natin yung pagkasibak kay Bunuan. Aba, Tory, gamitin mo naman yung utak mo kahit papaano. Huwag kang magpadala dito kay Bongbong Marcos. Pakinggan po natin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi ang sabi niya, dapat di umano magretiro. Magretiro na itong si Tory. Kasi nga kawawa naman daw yung PNP chief na 3 star lang. Samantala si Tory floating 4 na star. Pakinggan po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. O ito. Pa-like nga ho guys. Right. Alright, bilisan. Alam ko pong meron kayong importanteng lakad eh. Ano pong tindig ninyo at reaksyon ninyo sa kontrobersyal na nangyari kay dating PNP Chief Nicanor Torre III, Senator De La Rosa? Hindi Nicanor, Nicolas Hoy. Ang ganda ng pangalan ni Tory, oh. Nicanor Torre. Pag sinasabi mong Nicanor, si Mang Canor yan. Bagay na ba? Bagay sa bagay. Bagay na bagay din naman kay Tory tawagin siyang Mang Canor. Sinibak lang sa pagka-PNP chief. Ayan, Nicanor na. Mang Canor! Nicolas Torre po yan. Oh, madilim yan eh. Layo. Wala, kwando, no? Kung tingnan mo yan, from the point of view ng PNP, it's very normal na anytime magkakaroon ng reshuffling, magkakaroon ng relief. Normal yan sa PNP. Talagang walang forever. You serve at the pleasure of the President. Kung ayaw sa'yo, then pwede kang tanggalin anytime. Pero mukhang kakaiba in a sense, Senator De La Rosa, yung nangyari kay General Nicolas Torre III. No, natama na. Walang malinaw na basahan o dahilan kung bakit siya tinanggal ng mabilisan. Sen. Yeah, ako naman, being a former chief PNP, ako personally, hindi ko may pinagkakailan, no? Hindi ko naman dingay na talagang galit ako sa kanya dahil ginawa niya doon kay Pangulong Duterte, ginawa niya doon sa KOJC, na kung saan marami siyang gilabag. Talagang galit ako sa kanya. Pero ito nangyari sa kanya ngayon, naawa na rin ako sa kanya. Naawa ako. Dahil para bang pagkatapos mong ginawa lahat, lahat ng order sa'yo, sinunod mo, bordering to illegal acts na yung pinaggagawa mo. Correct. At ngayon, you are unceremoniously relieved. So, masakit rin kung tutusin. Dahil dating si Pendo rin ako eh. Alam ko yung nararamdaman mo kapag ginaganon ka. Masasama ang loob mo. But then again,
Again, as I have said, you serve at the pleasure of the President. Po. Kung ayaw na ng Pangulo sa'yo, tatanggal ka din. Just follow orders. Wala ka magawa. Okay, teka lang ha. Linawin natin na may malalim po na dahilan. 8 billion po. Kaya sinibag dahil sa 8 billion pesos, hindi daw pumirma. Bukod sa revamp. Sayang daw yung pira. O, yan yung malalim. Eh. Sabi nga ni Mayor Basi, di ba pira-pira lang yan? At yung awa ni General Bato, ni Senator Bato, hindi yun awa dahil kakampi si Tory. Naawa dahil sa katarantaduhan ni Tory kay Pastor Kibuloy, kay OJC at kay Tatay Digong, ginawa niya yon para lang sa kanyang posisyon, PNP chief. Pero hindi uminit yung puwet. 85 days lang, sibak. Makang kawawa naman talaga siya. Naawa tayo sa kanya, pero hindi tayo naawa sa kanyang pagkatao. Madilim yan eh. Naawa tayo dahil ginagago siya ni Bongbong. Ginamit lang siya na parang basahan na itinapon lang sa basurahan pagkatapos ginamit at pinahid sa puwet. Ganon yung lumalabas. Kaya ako sa'yo, Tory, wag mo nang tanggapin yung posisyon anumang i-offer sa'yo. Mas maganda, yumakap ka na lang kay Dilima. Magsama-sama kayo, happily ever after, Tory. Ganun na lang. Kasi kung parang hindi ka pulis, no? Parang hindi ka general, hindi ka militar. Dahil pagkatapos ka sinusuka, hindi ka nagusto ni Bongbong, ayan, kapituko ka pa rin. Animal, no? Nasaan yung statement, sabi ni Senator Bato, wala kang prinsipyo, kinakain mo na dahil sa katangahan mo, Tory. Dahil nga, tuloy nga. Ang kagandahan lamang doon, Senator De La Rosa, kagaya ng binabanggit mo, at binanggit din niya, bilang isang good soldier, tumalima siya sa kautosan mismo ng Pangulo. Commander-in-Chief. Opo. Correct. Wala ka man talaga. There's no choice. There's no choice. Hindi ka man pwedeng, hindi mo pwedeng i-defy ang orders. Correct. Sunod ka. Wala ka man magawa talaga dyan. Ang gulong yan, Senator De La Rosa, basa mo ba na quote-unquote na politika o pinulitika si General Torre? Sen? I don't know. Dahil hindi ako insider. I'm not an insider. Looking from the outside, infighting. There's an infighting within the Sa circle. within the circle. Kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. Tama. Ganun lang yun eh. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit na border, mali. Mayroon kang nababiolate na mga pagpulisiya, pero kung papanigan ka pa rin ng Pangulo, din panalo ka pa rin. Senator Son. Bago yan, tama po dito talaga sa totoo lang, na pagkaisahan si Tory dito. Yung nabangga niya, yung Ilocos Generals, yung galing sa Ilocos, yun yung binangga niya, di ba? Pinagtatanggal niya. Tapos, it so happen, meron din palang problema si Tory at si Remulla. Ngayon, sabi na nga ho ni Antikrerereng na may tiwala daw si Bongbong kay Tory. Hindi eh. Kasi kung may tiwala, tama si Senator Bato, ipagtatanggol ka ng presidente. Kahit nasang katerba po yung gustong pag-resignin ka, pinagtulungan ka ng mga gabinete ni Bongbong, pero dahil nagtiwala si Bongbong sa'yo, mahalaga ka sa kanya, hindi ka basahan, ipinaglalaban ka. Hindi nga siya ipinaglalaban eh. Ito sa isa sa pinga nakikita ko dito, may tampo ito si Tory kay Bongbong. Dahil nga, pagkatapos ng ginawa na mautos sa kanya, hindi ipinaglalaban ni Bongbong. Katakot-takot, maraming nagalit sa kanya. Buong mga taga Mindanao. Maraming galit kay Tory sa ginawa niya kay Tatay Digong. Hindi lang taga Mindanao, kundi Luzon, Visayas. Lahat ng mga Pilipino, mga OFW, galit sa kanya. Ipinagpalit niya yun eh. Masira yung pagkatao ko para lamang sa utos ni BBM. Alam mo, ito si Tory, may alas ho ito. Alam mo, Tory, habang maaga pa, hindi pa nasusunog yung kaluluwa mo sa impyerno, kumanta ka na lang, tol. Kanta ka na. Sabihin mo na kung sino nag-utos sa'yo sa paglusob sa KOJC, paglusob sa panarantado kay Pastor Kibuloy, panarantado kay Tatay Digong.
Alam namin si Bongbong, pero gusto namin galing sa bunganga mo nang magkaalaman na. Wala na, isinusuka si Torre. Maliwanag po yan sa sikat ng araw. Hindi mahalaga si Torre kay Bongbong. Kasi kung mahalaga, hindi nakinig si Bongbong kay Remulla. Ang lumalabas, mas malakas si Remulla kumpara kay Torre. Si Torre, parang kalingkingan ka lang. Mas malakas, sumipsip si Remulla. Kaya tuloy nga Paano pong maipapayo nyo kay General Torre bilang isa ring dating PNP chief? Pero kung ako sa kanya, mas maganda siguro kung mag siya, yung itanggap naman niya, yung pangyayari, then mag-retirement na lang siya. Correct. And, yung kanyang, para maibigay niya yung 4-star na ranggo doon sa nakaupong chipinte ngayon. Tama. Right? Para, it shows your, yung statemanship, na pagiging gentleman mo. Bagasagarin mo na. Tama po ba? Yes. Why hold on? Why hold on to the trunk na ayaw naman sa'yo ng, Correct. ng presidente, di ba? Ibigay mo na lang sa iba. O retire ka. Sen, kung halimbawa early retirement, lahat ng benepisyong nakalaan sa 4-star makukuha niya. Yes. Walang bawas po. Walang Okay. bawas. Kasi matter of, na lang yan, one year, mahigit 1 year, makukuha pa rin niya yung mga yung Benefits. benefits. buo, Kasi makukuha. kasi ang competition naman dyan is yung based doon sa ranggo mo. So, okay na yun. Makukuha niya. Po. Kaya Mang Kanor. Mang Kanor na tawag natin dito. Tanggapin mo na lang, Mang Kanor, na wala ka ng halaga kay Bubuim. Okay na yan. Aminin mo na, huwag ka nang magiging denial sa sarili mo. Pinagtulungan ka, pinabagsak ka. Ibigay mo na lang yung tala na yan. Huwag ka nang magbatigasan at magpakapalan ng mukha. Huwag na magkapit tuko. Magretiro ka na lang. Kasi kung may natitira ka pang delikadisa, kung may natitira ka pang pride kahit kunti sa pagka dating PNP chief mo, putsa, huwag mong tanggapin ang offer ni BBM. Pero alam ko hindi na po siya o-offeran. Tapos na talagang binaon siya ng todo ng kampo ng Remulla at ng mga taga Ilocos Generals. Baon na baon talaga sila dito. Kaya Torre, Mirice, tama yung payo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Magretiro ka na lang, makukuha mo naman lahat ng benepisyo. Kaysa gawan ka pa ng kasalanan ni Remulla, patay ka niya, no? Babalik siya, tatanggapin niya kunyari yung posisyon. Kung gawan siya ng issue ni Remulla, lalo kang kawawa, Torre. Sobra kang kawawa, Mirice ka. Tuloy po natin, Senator Bato. And isa pang anggulo, lumutang din to ng mga nakaraan na binanggit niya yung comparison Kumbaga, i-quote ko lang kumbaga ang Ayer crispy pata, ang PNPA lechong manok. So si Torre, lechon manok. Anong brand ng manok? Humid. Crispy patal ang PMayer. Yung PNPR. Lechon manok. Putang ina, masyado nyo naman minamaliit itong PNP. Kaya talagang mga reporter kayo Dapat sinabi nyo na lang. Si Torre na lang sana. PMayer, lechong kawali. Si Torre, adobong pusit. O dyan, nagugutom tayo. Hapunan na. Huwag mo na isama mga sir. Huwag nyo isama yung PNPA. Kinakahiya na rin po si Torre. Torre na lang, si Mang Kanor na lang. Padobong pusit siya. Crispy pa tayo mga PMAR. Tuloy natin, Senator Bato de la Rosa. Nakikita ka bang galaw ng mga kagaya mong Ayer sa nangyari kay General Torre? Sir? Paano? Mukhang binabanggit na... Puro pagkain yung... Binanggit kasi, Sen, mukhang gumalaw ang mga PMAyer. Dahil mukhang may nasagasaan ng isang PNPA graduate na historically, kauna-unahan naging chief PNP. Kaya mukhang naisantabi si General Torre.
mukhang ko naman yan. Depende kung yan ang pakiramdam niya, ha? Pero para sa akin, kung ganun, sino ba mga team air na gumalaw? Ano, i-identify niya. I-identify niya kung sino yung mga team air na gumalaw at para makumbinsi si Presidente na tanggalin siya sa pwesto. Sino hindi po galing sa kanya yun, Sen, ha? I-identify niya. Po, galing sa kanya yun, ha? Galing lang sa malikot na isipan ng mga netizen at mga mamamahayag yun. Napatay kayo dyan. Pero nakakagulat, baka sabihin niya si Bato gumalaw. Kaya Hindi natin, ano, Yari ka, Bato. Gumalaw si Bato dahil galit kay Tore. Ginawa kay tatay. Di kung aminin mo na kasi, Sen, ikaw naman talaga eh. PMAyer pinabagsak talaga ng PMAyer. Pero ako sa akin nakikita ko, yung Ilocos group, yung mga Ilocos generals, yun talagang nagpabagsak kay Tore. Pero iwan ko, si Senator Bato, baka may kinalaman din. Pero hindi naman close si Senator Bato. At si Bongbong Marcos, galit nga si Senator Bato dyan eh. Kasi nga hindi daw papahawakan yung kahit isang hibla ng buhok niya. Hindi daw niya papasukin yung ICC. So ngayon, mukhang may warrant o baris na si Bato, patay kasi. Huli nga natin, natin yung meme, di ba? Pwede natin idikit. Paso gumalaw, ngayon si Bato ang gumalaw. ibig sabihin, BPF na kami ni BBM. Presidente BBM. Pag gano'n. Ako'y pinakinggan. Ako'y pinakinggan, uy. Nadali ka pa. Tawa na mabuhay. Medyo lilis na po muna tayo ng konti kay General Torre. No? Dito muna tayo sa kay General Torre bago tayo pupunta doon sa DPWH. Alam nyo, sa totoo lang, alam mo itong si Torre, nagkamali talaga siya ng magkamali siya ng akala. Nagkamali siya ng ginagawa. Marami siyang sinapawan, lalo na yung mga Ilocos generals. Pati si Remulla, sinapawan niya. Tuloy. Speaking of Pangulong Marcos, ano pong reaksyon niyo po dito sa kanya pong ipinag-utos na lifestyle check? Though ito po ay sa ekotibo po, Senator. At batid po namin na ito po ay suportado rin po ng inyo pong mga kapwa senador. Dapat yan. Matagal na yung pinagagawa dahil naging deterrent sana yan sa mga kaya yan. Yung mga involved yan ngayon sa Ghost Project ng flood control, na magdadalawang isip yun sila na masangkot dyan. So, dapat matagal yung ginawa. Matagal na dapat. Pero sige lang, kung gano'n pa rin, kung mag-start sila ngayon, we have to support that dahil ikagaganda yan ng ating bansa. Piling ka rin ba na magpasailalim sa lifestyle check, Senator De La Rosa? Baka kuhan yan. Baka pag i-lifestyle check tayo, baka ang kaso natin dyan is unexplained poverty. Unexplained wealth. Kunyari ka, Senator Bato. Unexplained poverty daw. O ako mag-check sa'yo, Senator Sen. Pag may nakita akong kayamanan, akin na. Lifestyle check, unexplained poverty. Basta, Sen, pag ako nagpumasok sa buhay mo papasukin mo ako. Ako mag-lifestyle check sa'yo. I-live man natin, Sen, no? Ngayon, kung may kayamanan kasi, akin na, kukunin ka na, Sen. Talaga. Tawanan ng mga uplok. Ito lang ha. Baka ang lumabas, puro utang. Liability. Baka puro utang. Anyway, Nagkakaya, huwag na. ang angulo natin ha. Newsroom, angulo natin. Ayaw ni Senator De La Rosa sa lifestyle check dahil lalabas, Puro utang. puro utang siya. Puro utang kay Bubuin. Ano ba yung angulo namin, Senator? Kung may napahiya tayo, baka sabihin na putay na hingang. Papura pa nga. Ngayon na sila doon ito. Right, Senator, dinadala lang natin sa biro pero alam natin mabibigat ang kinakarap nating problema na kailangan agarang solusyonan dahil ang taong bayan ang naapektuhan. Nasa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan po kayo kayong panawagan maliban sa huwag kayo isama sa lifestyle check. Labasan na sa Alam mo, Jan at saka Drew, itong mga ganitong issue, no? Kung hindi ito tututukan ng taong bayan,
at ito'y isasantabi lamang pagkatapos ng ilang araw na investigasyon, magsawa na ang taong bayan sa pagpapaluat nito. Ito'y mailalagay sa limot. Mailalagay sa limot pag ang taong bayan ay tahimik lang. Pero tayo dito sa Bisdak Pilipinas, hindi po tayo titigil dito. Huwag na natin tigilan ito kahit na kabulol-bulol na tayo sa lalamunan. Puro flood control dahil pira ho ito ng bayan. 1.2 trillion pesos yung hinahanap natin na flood control projects under Marcos admin. Nasaan na po ito? Kailangan po ito lumabas ang katotohanan. Lalo na po ngayon, marami pong nagsikalat sa social media na mga anak, pamangkin, ng mga kongresista na grabe marangya ang buhay nila. Grabe ho. Matindi po itong pang-iinsulto sa ating mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho ng marangal, nagtatrabaho ng maayos. At nakakainis nga lang po mga kabisdak, no? Tingnan mo ngayon sa Indonesia. Sa Indonesia po ngayon, nagkaguluho ngayon. Di ba ho? Dahil lamang sa ginawa ng gobyerno na tinaasan yung sahod ng mga mambabatas doon sa Indonesia. Parang ang equivalent na itinaas ang sahod po ng mga ng mga mambabatas doon dito kung piso, 180,000 pesos. Nagurumentado na ang mga Indonesian. Pero tayo, magkano yung sahod ng mga kongresista? 200,000 to 300,000. Yan yung sahod nila. Hindi pa kasama yung mga kickback, hindi pa kasama yung mga ghost projects. Hindi tayo nagurumentado eh. Okay lang sa atin, nakawatan tayo, nakawan tayo ng mga buhaya. Ito yung mahirap ngayon mga kabisdak. Kami dito, tayo dito sa Bisdak Pilipinas, kumbaga na-educate na tayo, na kailangan tayo mag-voice out, magsalita tayo, na hindi po pwedeng gaguhin tayong mga Pilipino ng mga mambabatas na ito. Trilyon-trilyon ang pinag-uusapan. Mantakin mo ang pinag-uusapan, flood control projects pa lang. What more pa yung mga buildings, mga kalsada, kung ano-ano pang proyekto under Marcos admin. O hito, ngayon, itong si Bunuan, pag-usapan natin mga kabisdak na, ay kagahapon, meron siyang statement na hindi daw talaga siya magre-resign. Hindi siya mag-resign, no? Para lamang daw takasan ang kanyang responsibilidad. Pero ano po nangyayari ngayon? Sinibak ni Bubuim. O, pakinggan muna natin itong si Bunuan. Buno! Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Bugok mo! Hindi mo kukonsintihin ang korupsyon, anumang nangyayari. 3 years na kayo. Sa pagka-DPWH Secretary, ano po ang nangyayari sa bansang ito? 1.2 trillion pesos, puro ghost projects. Hindi daw siya mag-resign. O ngayon, sibak. Alam niyo ho, sa ibang bansa kasi, no, may mga delikadisa yung mga government official doon. Lalo na sa Japan, di ba? Pag merong ganitong klaseng issue, mga corruption, nagsiresign sila. Yung iba nga, nag-harikiri, ang tawag yan, harikiri ba? Yung mag-gorgor sila sa kanilang sarili. Dahil sa kahihiyan bilang isang public official, government official. Pero dito sa Pilipinas, only in the Philippines, pakapalan ng mga mukha. Huling-huli ng pangungurakot, huling-huli ng katarantaduhan, huli-huli ng kagaguhan, sa kaban ng bayan, ayaw pa rin magsilayas. Ayaw pa rin magsiresign. Kaya ikaw, Bubuim, mag-resign ka na. Ang pinakapuno, yung may problema ngayon, si Bubuim. Wala pong kwentang tao yan. Walang kwentang pangulo. My God. Hinahayaan niya 3 years na mangurakot yung mga official ng DPWH, mga kontratista, na ginahasa yung kaban ng bayan. Anong klaseng pinuno ka? Anong klaseng leader ka? O ito ngayon,
Pag-usapan natin yung di umano'y sa Batangas, mukhang drama-drama yun ni Bunuan talaga, guys. Mukhang ito yung sa Batangas na di umano'y engineer na nag-bribe kay Libiste na ginamit pa nga ho yun ni Bunuan. Ang sabi ni Bunuan dun kayong mga district engineer, nakita nyo naman kung ano ang nangyayari sa DPWH dyan sa Batangas na magbabribe daw si Libiste, binabribe ng 3 million, di ba? Kaya ako una pa lang, duda na po ako dun. Hindi na po ako dun bilib sa mga drama na yan. Bakit? Antakin mo na napanood ko po yung interview kay Libiste. Gawin niyang state witness itong district engineer na di umano'y nanunuhol sa kanya. Anong resulta ngayon? Laya na si engineer. Engineer laya. Oh. Laya si engineer. Pakinggan natin ang balitang ito. Words, Pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ang district engineer na nagtangkang manuhol sa isang kongresista sa Batangas. Pero bawal siyang bumiyahe palabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang express report ni Rainiel Pawil. Tinangkang manuhol ng kongresista, inaresto, pero nakalaya. Paano nangyari? Ayon sa Batangas Police, 60,000 pesos ang inihahing piyansa ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong isang linggo na entrap ang district engineer matapos isumbong ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Pinatitigil daw ni Calalo ang investigasyon sa flood control project kapalit ng milyong-milyong pisong pangako sa congressman. Patong-patong na kaso ang isinampa laban sa engineer. Bago makapagpiyansa, hinikayat pa siya ni Leviste na maging state witness para ibulgar ang kanyang mga padrino. Kahit pansamantalang nakalaya, hindi makalalabas ng bansa ang nanuhol na district engineer. Bawal muna kasing bumiyahe abroad ang mga opisyal at empleyado ng DPWH. Sa pinirmahang memo ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, hindi muna maglalabas ang ahensya ng authority to travel abroad. Papayagan lang ang pagbiyahe kung ito'y para sa medical reason. Patutupad yan hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng irregularidad sa flood control projects. Bago yan, nagpulong sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pinag-usapan daw ang mga pamamaraan para ma-expose ang opisyal at kontraktor na kumikbak at kung paano sila mapananagot. Matatandaang si Magalong ang nagbunyag na may mga kongresistang kinukurakot ang flood control projects. Sinabi ng alkalde matapos magbanta si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na pananagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Naku, Magalong, dumikit ka pa dyan sa ACT-Teacher Party List. Kay Franz Castro yan, mga komunista yan. Kadami-daming kongresista, Magalong, bakit ACT-Teacher Party List pa, Awards? Mag-ingat ka, Magalong, mga komunista yan, mga kaliwa. Gagamitin ka dyan. Alam, Magalong, dapat ang ginawa ni Magalong, may nakipag-appoint yung kongresista na yan. Alam naman niya mga komunista, mga kaliwa, kinansila na lang sana niya. Kasi galit tayo dyan sa mga animal na yan Mga walang kwenta. Salot sa lipunan yung mga makakaliwang grupo. Ito tingnan mo, nangyayari kay Libiste ngayon. Sabi, ipapatigil daw yung investigasyon sa flood control. Ito yung tanong ko. Nag-imbestiga ba si Libiste sa flood control bago po ito nahuli di umano itong engineer na ito? Yun ang tanong mo dyan. Kasi kung nag-imbestiga, baka nga ho. Pero kung wala, putsakin na hausyaw ito. Gawa-gawa lang nila. For what? Para sabihin, galit sila sa mga kurakot. Kaso ito laya nga Mantakin mo ha. Only in the Philippines, mga kabisdak. Senior citizen, nagnakaw ng mangga. Kulong. Di ba ho? Yung ginang, pumunta ng supermarket, walang makain, nagnakaw ng corn beef, kulong. Kulong nga. Yung sekretary ng barangay, nakadispal ko ng 20,000, kulong. Kulong. Putsa guys, ito, trilyon, bilyon ang pinag-uusapan. Hayan, mga kongresista ang mga bugok. Bilyon ang pundo ninakaw. Hayan ang laya ng mga bugok. May mga sariling eroplano pa. Ganong katindi sa Pilipinas. Ganon na ba kahibang ang maraming Pilipino? Ganon na ba tayong lahat? Wala na ba tayong pinag-aralan talaga?
Hindi na ba talaga tayo nasasaktan dito? Sa corruption issue? Yung Indonesia, mga taga-Indonesia, mga Indonesian, galit na ngayon eh. Hindi ako nagsasabi na magalit tayo, magurumintado. Ang point ko dito, bakit ang tahimik ng Pilipino? Ibig sabihin ba nito, okay lang na kawatan tayo ng mga kawatan sa gobyerno? Puta, mag-react kayo. Galaw-galaw, baka may stroke. Ito yung Pilipinas under Marcos admin. O, pakinggan muna natin si Bunuan bago natin pakinggan yung balitang nasibak na Yawards. O, ito pakinggan natin yung statement ni Bunuan dito. Aminado po kayo na willing na sundin, syempre, ang lifestyle check at the same time, kung kayo po ay kakailanganin, handaan yung isa publiko ang inyong salin na Secretary Bunuan? Wala naman po. Wala naman akong problema doon. So, yan ang utos sa ating presidente. I think kailangan po yung lifestyle check na ano. And I think kung sino po yung maggagawa ng lifestyle check sa department, will make all the records available po. Kanina starting sa akin. With your indulgence, Secretary Bunuan, maisingit lamang po namin yung aming kapanayam kanina lamang kay Senator Ronald De La Rosa. At sabi niya, ayaw niya ng lifestyle check dahil baka hindi raw po niya maipaliwanag yung, anong tawag doon? Unexplained poverty niya. Naging biroon po namin kanina yun. Pero to make it serious, Secretary Bunuan, maging ang inyong mga opisyal sa DPWH ay inatasan niyo po ba o voluntaryo na rin po silang magpapasailalim sa lifestyle mula checking? sa mataas sa Kung meron po yung if there is a body that will conduct yung lifestyle check po, I think may mga records naman po kami lahat ng mga salin ng ating mga officials that were required to submit their salin po. So I think whenever this body will come to check on the lifestyle, magkakaroon po ng lifestyle check, and we'll make all the records available po. Po. Nabanggit niyo. Magboluntaryo ka, Bunuan. Kung wala kang kababalagan, magpa-lifestyle check ka. Imbitahin mo kaming mga DDS vlogger, kami na mag-lifestyle check sa inyo. Para walang bias, hindi nyo kami kakampi, galit kami sa inyo eh. Para pag may nakita kaming nakaw na yaman, ill-gotten wealth, at sabihin mo na rin yung mga dami mo. At dapat kumanta ka na rin para hindi ka lang pagbuntungan ng sisi sa kababalagan ngayon under Marcos admin. Ito rin po na meron na po kayong binuong anti-corruption task force. Ano po pangunahing gawain ito, Secretary Bunuan? Para kung ano man po yung mga sumbong sa amin, mga naririnig namin, I think this task force will conduct initial investigations and assessments doon sa mga natatanggap po namin mga sumbong at na naririnig namin na mga ganitong pamumuhay o reklamo sa ating mga tauhan sa DPWH. Opo. Right. Anti-corruption task force? Paano po nangyayari na yung mga kurakot gumawa po ng task force anti-corruption? Kayo dapat ngayong hinuhuli. So ngayon, magiging useless na yung anti-corruption na task force mo kasi sinibak ka na. Wala na, kumanta ka na lang, Bunuan, nang mailigtas mo sarili mo. Kayo po ba'y naimbitahan din sa pagdinig ng Senado at Yari Kamara? to, bukas. Ano pong update doon? Yes. Opo. Yes, naimbitahan po kami. Naimbitahan po kami sa Lunes at saka sa Martes po. Lunes yata sa Senate at sa Martes naman po sa magkasunod House of Representatives. So magiging abalang-abala kayo next week, Secretary. Secretary, speaking of invitation, ito bang sino to? Yung district engineer sa Batangas? Yung pinalaya? Oo, nagpiyansa, di ba? Oo, si engineer Laya nga. Lalo. Ano hong status ho niya? Floating, suspended, no? Suspended po. Preventive suspension po yung ano niya. For status po niya ngayon. How many months? 90 days. 90 days. Okay. Posible ho bang isama siya, ipatawag din next week? I would not know kung anong kwanto ng yung investigating body po. Sila pa nag-determine kung sino po yung iniimbitahan nila na kasama po doon sa Pero hearing po.
of course, dapat i-lifestyle check din ito, Secretary. Di ba? Yes po. Ayan. Oo naman po. Aside from yung ano niya, siguro yung kasalanan niya po siguro that attempted to bribe, that's already an unwarranted behavior of an employee of the department. So, titingnan po namin yan. Pero ito ho ba, matanong ko lang po, Secretary, matagal na ho ba itong si Engineer Abelardo Calalo sa DPW? I mean, ilang taon na ho ba ito, si Calalo? I'm not sure po, pero hindi pa siya masyadong matagal dyan sa Batangas First Aid. Okay. Hindi pa siya masyadong matagal. Full-fledged district engineer pala yan. Plantilla siya. Opo, yes. So hindi pa matagal yung district engineer na yan, bakit nagkaroon na ng panunuhol issue? Bago lang, kaka-full pledge lang, gagi talaga drama-drama ho ito. No? Walang kwenta rin talaga itong gobyerno. Mantakin mo ha, hindi pa pala. Bakit nagkaroon agad ng mga ganong klaseng kontrata? Napaka-imposible, no? Ngayon, ang mangyayari dyan sa Ibunuan dahil yung mga plano mo, wala ka na, preventive suspension, 3 months, no? 3 months yung nasibak na engineer. Lahat ng mga sinasabi ni Bunuan, wala nang kwenta yung mga task force, di ba? Task force corruption, kasi nga, sinibak na siya. So ngayon, magka-problema ito si Bunuan ngayon dahil yung investigasyon sa Senado bukas na. Tapos sa Kongreso, papatay, kawawa kang bata ka. Ito po yung breaking news mga kababayan ko. Sibak na po itong si Bunuan. Tinanggal na po sa pwesto. Narito. Tinanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni DPWH Secretary Manuel Bunoan. Effective yan simula bukas September 1. Inanunsyo yan ngayong araw ng Malacanang. Wala pang bagong pahayag si Bunoan tungkol dyan. Pero sabi niya kahapon, hindi niya raw tatakasan ng kanyang responsibilidad at hindi siya magre-resign. Ang papalit sa kanya, si Transportation Secretary Vince Dizon. Pamumunuan ni Dizon ang anti-corruption drive at ang paglilinis sa DPWH sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Si Attorney Giovanni Lopez naman muna ang tatayong Acting Transportation Secretary kapalit ni Dizon. Dalawang tinamaan ngayon sa pagkatalaga ni Dizon na DPWH Secretary. Bago po natin pag-usapan yan, kunti lang. Ako po'y nagtataka. Kasi nga, sabi ni Bunuan sa kanyang video kagahapon, hindi daw siya magre-resign. No? So ngayon, bakit pinalabas ngayon na si Buno ay tinanggap na daw ni Bubuim ang resignation ni Bunuan? Nagbigay ba siya ng resignation letter? Kakasabi lang kagahapon na hindi siya magre-resign. Tapos ngayon, mabalitaan natin na sibak na siya at tinanggap yung resignation. Saan galing yung resignation letter? Baka yung yung mga pautot ni Bubuim na lahat ng mga gabinete niya, sekretary, magpasa ng resignation, baka yun ang ginamit. Tama ba? Baka yun, kasi kung ang pagbabasihan natin po, yung sinasabi ni Bunuan kagahapon, hindi siya magre-resign, wala siyang sinumite na resignation letter. So baka, ito lang, akin lang, tsorya ko lang ito, baka nga yung ginamit na resignation letter ng Palasyo ay yung sinumite ni Bunuan noon na pinag-utos niya na magbigay kayo lahat ng resignation, patay kang bata ka, mukhang nature rin si Binubunuan. Yung nangyari kay Tore, yun din ang nangyari kay Bunuan. Ang tindi ni Bubuim, no? Ang galing talaga pag ikaw, wala ka ng kwenta sa buhay niya, si Bakay. No? Pero ito mga kababayan ko, kung ako Bunuan dito, manabla na lang ako. Sabihin ko na lahat ng may pakana, lahat na may utak tungkol dito sa corruption issue. Sa flood control pa lang yan. Isama na lahat ng proyekto kalsada. Kung sino po yung nakinabang sa bilyon-bilyon, trillions of piso, trillions ang pinag-uusapan natin dito, guys. Ako sa kanya, manabla siya, mag-resign siya. O ngayon ito, tinamaan din si Turi. Sapagkat talaga, kaya DPWH ngayon, bukas na, epektibo na, Dizon. Kasi nga ang sabi, lalaban sa korupsyon. O anong gagawin ni Turi?
Magka-conflict sila ngayon. Kung si Torre gawing corruption czar ng Marcos admin, komplikado sila ngayon sa mandato rin ngayon ni Dizon na lalaban di umano sa korupsyon. Diyan sa DPWH, patay kang bata ka. So wala na. Ang pagpasok ni Dizon ngayon, 2 tinamaan. Isang pasok, 2 putok. Si Torre at si Bunuan. Yun ang nangyayari. Magulo ang Marcos admin ngayon. Tingnan ho natin kung ano po ang kapalaran ng mga nasibak na ito. Seryoso kaya si Buboy sa korupsyon? O baka naman, ang sabi nga ho ni Mayor Basti, palabas lang ito, optics lang, porsyo lang, para sabihin galit siya sa korupsyon. Huwag nating kalimutan, ang totoong may utak ng korupsyon at dapat managot si Bongbong Marcos, si Tambaloslos at si Saldico. Dapat sila ang managot dahil sila ang may kontrol ng pera ng bayan. Maraming salamat po dyan sa live comment section. Bago po tayo magwakas, see you po muli bukas. Happy Sunday to all. Panoorin po natin ang magandang awitin ni Hardy Kaligtan para po sa atin. Bisdak Pilipinas, magandang gabi po. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.